Walang babalang ipinasok ni Gneives ang malalaking kamay sa loob ng bathrobe na suot ni Lalain, saka marahang pinisil ang pinong balat ng babae at saka hinaplos. Nang mapagtanto naman ni Lalain ang intensyon ng lalaki, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at sinubukan itong itulak paalis sa kanyang ibabaw. Huwag, ayaw ko di. Anas ni Lalain na pilit itinutulak ang lalaki at namumula ang mga mata sa pagpatak ng kanyang luha. If you don't want to do it, just behave and don't move, tugon naman ni Gneives sa mahina at namamaos na tinig. Bago tuluyang maunawaan ni Lalain ang ibig sabihin ng lalaki, ay kinalas na nito ang strap ng suot niyang bathrobe, at pinaulanan siya ng mainit na halik mula sa kanyang liig pababa. Pakiramdam ni Lalain ay pula ang kanyang pisngi dahil sa kahihiyan ng mga sandaling iyon. Sandaling huminto si Gneives sa ginagawa at pinagmasdan ang babae na bahagyang basa ang pisngi dahil sa mga luha. Hindi malaman ni Gneives kung bakit bigla siyang nakaramdam ng awa sa babae nang makitang tila pagod na ito ng mga sandaling iyon. Pulang-pula na rin ang likod nito dahil bahagya itong nakiskis sa marmol na sahig. He knew that he had been violent in his actions and that he did not intend to hurt her. He just couldn't understand why he lost control every time he was with her. Something he had never experienced with any woman, not even Gwyneth. Hindi na kumibo si Lalain dahil sa matinding pagod at bakas na rin sa mga mata nito ang matinding antok, kaya naman ipinasya ni Gneives na ihinto na ang ginagawa. Tumayo siya at binuhat si Lalain patungo sa banyo. Tinulungan niya itong maglinis ng sarili na parabang isang bata. Hindi na rin tumutol pa si Lalain sa ginagawa ng lalaki sa kanya dahil pagod na siya at antok ng mga sandaling iyon. Masakit ang kanyang katawan at wala na rin siyang lakas na makipagtalo pa. Kaya habang tinutulungan siya ni Gneives na mag-shower, ay nakapikit lang siya. Kung pwede nga lang siyang matulog sa loob ng banyo ay natulog na siya. Naging tahimik at kapwa sila walang imik hanggang sa maramdaman na lang ni Lalain na muli siyang binalot ng lalaki sa bathrobe at buhatin pahiga sa malambot at malaking kama. After seeing that Lalain was sleeping, Gneives decided to shower again. He spent a few minutes in the bathroom until he came out with a towel covering his lower body. When he turned to Lalain lying on her bed, she was sleeping peacefully. Sumama ang mukha ni Gneives nang maalalang hindi nga pala siya nag-iisa sa kwarto ng sandaling iyon. Ayaw na ayaw pa naman niya ang may ibang tao sa kanyang kama, pero dahil nakalock ang pinto ng kanyang kwarto at ayaw niyang matulog sa makitid na sofa ay ipinasya niyang sa kama matulog. Dahan-dahang siyang sumampa sa kama at bahagyang hinila ang comforter at ibinalot sa sarili. Hindi siya mapakali sa kinahihigaan ng mga sandaling iyon dahil para siyang tinotorture habang katabi ang babae. Hindi nga niya alam kung paano niya natagalan na makatabi ito sa kama gayong parang may munting tinig ng demonyo ang bumubulong sa kanyang tenga. Past 12 o'clock ng madaling araw nang magising si Gneives nang marinig niyang mahinang umuungol si Lalain sa kanyang tabi. Nang bumangon siya at silipin ang babae, nakita niyang basa ng luha ang mga mata nito. Butil-butil ang pawis sa noo, at papaling-paling ang ulo. Nay tama na po. Maawa kayo di. Anang babae na mahinang humihikbi. Hindi maintindihan ni Gneives ang kanyang sarili kung bakit basta na lang niyang niyakap ng mahigpit si Lalain at hinagod-hagod ng marahan ang balikat nito. Na para bang sa pamamagitan yon ay gusto niyang maalis ang sakit ng kalooban nito. Tumagal din iyon ng halos kalahating oras hanggang sa makatulog ng muli ang babae habang nakayakap sa kanya. Nang mapagtanto naman ni Gneives ang kanyang ginawa ay mabilis niyang binitiwan ang babae at marahang itinulak palayo sa kanya. Hinila rin niya ang buong comforter at ibinalot sa kanyang sarili, walang pakialam kung nakabaluktot man ang babae sa kanyang tabi at nanginginig sa lamig. Nang magising si Lalain, ang maliwanag na sikat ng araw ay tumatagos na sa manipis na kortina ng floor-to-ceiling window. Inikot niya ang paningin sa kabuuhan ng hindi pamilyar na kwarto, at makalipas ang ilang segundong pag-iisip ay saka lang niya naalala na roon nga pala siya sa mansyon ng mga Dawson. Kagabi, akala niya ay sa sahig siya nakatulog pero bakit nasa kama na siya nang magising. Nang mapagmasdan ni Lalain ang sahig ay natigilan siya at uminit ang kanyang punong tenga nang maalala na muntik nang may mangyari sa kanila ni Gneives doon. Napapikit si Lalain at ipinalinpaling ang ulo upang mawala sa kanyang isipan ang eksena kagabi. Nang maalala ni Lalain ang lalaki, bumaling siya sa kabilang side ng kama. Napansin niyang bahagyang magulo iyon indikasyon na doon ito natulog.
Dumoble yata ang init na nararamdaman nila Lain nang realize na magkatabi silang natulog ni Knives sa iisang kama. Nagpasya sila Lain na bumangon na upang maligo at magbihis. Mabuti na lang at tuyo na ang damit niyang suot kaya matapos niyang maligo ay kaagad din siyang nagbihis upang lumabas ng kwarto. Nakahinga pa siya ng maluwang nang malamang hindi na nakalock iyon. Tahimik na naglakad sila Lain sa pasilyo ng mansyon nang napadaan siya sa isang pinto na yari sa antigong kahoy at dahil bahagya itong nakabukas ay hindi sinasadyang narinig niya kung sino ang nag-uusap doon. Paalis na sana sila Lain dahil alam niyang hindi maganda ang nakikinig ng usapan ng iba, subalit nahinto siya sa tangkang pag-alis nang marinig ang kanyang pangalan sa mga nag-uusap. Napakabait nila Lain. Bakit hindi mo siya pinahahalagahan, bata ka? Singhal ni Lola Mathilde sa galit na tinig. Lola Lee. Sagot naman ni Knives na tila ba nag-aapuhap ng isasagot sa matanda. Ihuwag mo akong lokohin, muling singhal ni Lola Mathilde sa galit na tinig, nagpunta ka sa abroad few days ago para makita ang babaeng iyon. Nanatili namang nakikinig sila Lain sa mga nag-uusap, subalit wala siyang naririnig sa sagot mula kay Knives ng mga sandaling iyon. I heard that she moved her fingers, pagpapatuloy pa ni Lola Mathilde. Knives, I'm warning you. Kahit magising pa ang babaeng iyon, hindi ako papayag na magkasama kayong dalawa. You should give up this idea as soon as possible, or else. Napaisip naman sila Lain. Kung ganoon, babae ang pinuntahan nito noong umalis ito para magpunta ng abroad ilang araw na ang nakararaan. Hindi na kailangan pang isipin nila Lain kung sino ang tinutukoy ni Lola Mathilde dahil alam niyang si Gwyneth iyon, ang magandang babae na fiancé ni Knives na nakomatose dahil sa isang aksidente iyon ang sabi sa kanya ni Miss Emma. Hindi malaman nila Lain kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib dahil sa mga nalaman. Kung mahal talaga nito ang fiancé na si Gwyneth, bakit ganoon ang trato ng lalaki sa kanya? Bakit inalok pa siya nitong maging babae nito gayong may nobya ito? Hindi ba pagtataksil iyon? Napakasama niya, isip-isip nila Lain. Naputol ang paglalakbay ng isipan nila Lain nang marinig niyang tumunog ang cellphone na hawak niya. Balak niya kasi sanang tawagan ang rehabilitation center at tanungin kung kumusta ang kanyang kapatid. Hindi kasi siya natuloy sa pagpunta kagabi dahil sa inimbitahan siya ni Lola Mathilde sa mansyon. Kaagad binuksan nila Lain ang cellphone at nakita niyang si Ma'am Cathy iyon, ang may-ari ng art shop kung saan siya umi-extra minsan para mag-drawing. Ayon dito, naipasok na raw nito sa bank account niya ang commission fee na nakuha niya mula sa huli niyang drawing. Sumasideline siya sa shop ni Ma'am Cathy bilang taga-drawing ng kung ano-ano na gustong i-request ng customer. Halimbawa, couple drawing o di kaya naman ay alagang hayop, family portrait, at kung ano-ano pa. Sa bawat isang drawing ay kumikita siya ng 500 to 1,000 depende sa laki ng larawan, at kada buwan kung sahurin niya iyon, kaya malaki-laki rin ang perang ipinadala sa bangko niya. Nang maisip nila Lain na mababayaran na rin ang mga pagkakautang ay lihim siyang napangiti. Parang biglang napawi ang pagod at puyat niya sa mga drawings na pinaghirapan niyang trabahuhin. Maya-maya pa'y bumaba na rin sa sala ni Lola Mathilde at napangiti ang matanda nang makita ang maamong mukha ni Lain na nakaupo sa mahabang sofa. Lalain, Hija, gutom ka na ba? Halikan at mag-almusal ka na, masuyong saad ng matanda sabay upo sa tabi ni Lain. Matamis namang umiti si Lain sa kaharap. Hindi po ako gutom, Lola, sagot niya. Paanong hindi ka gutom, Hija? Alam kong napagod ka kagabi, makahulugang wika pa ni Lola Mathilde. Uminit naman ang pisngi ni Lain dahil sa sinabi ng matanda. Hindi na rin siya sumagot pa dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hinayaan na lang niyang isipin ng matanda kung ano ang gusto nitong isipin, tutal ay parang masayang-masaya ito ng mga sandaling iyon. O siya, halikan at kumain ng almusal. Kailangan mo iyon dahil may gagawin tayo, nakangiti pang saad ng matanda sa katumayo na sa kinaupuan. Oo po, Lola Mathilde, natatarantang sagot naman ni Lain saka mabilis na sumunod sa matanda. Nag-umpisa at natapos ang almusal ay hindi nag-usap si Knives at Lain na para bang kapwa sila may malalim na iniisip. Si Lola Mathilde lang ang masayang nagkukwento ng kung ano-ano tungkol sa apo nito. Nang matapos kumain ay niyaya si Lain ng matanda na magpunta sa likod ng mansyon kung nasaan ang garden nito na kasing laki ng whole court.
Napakalaki at napakalawak ng garden ni Lola Mathilde at halos lahat yata ng uri ng bulaklak ay mayroon ito. Mayroon din itong mga tauhan na personal na nangangalaga sa mga halaman. Habang naglalakad sila ni Lola Mathilde ay huminto ito sa isang puting bulaklak. Alam mo ba lalain, ang bulaklak na ito ay white lily. Ang white lily ay sumisimbolo ng kainosentehan at kadalisayan. Nakangitiwi ka ng matanda habang marahang hinahaplos ang bulaklak na kasing puti ng bulak. Ganyan ang tingin ko sa'yo, Hija. May mabuti kang kalooban at napakabait pa. Hiling ko sana ay alagaan mo ang apo ko. I know right now he doesn't see your importance, but I hope you don't give up on Isvay grandson. That brat is really stubborn, but he's not as bad as you think. Alam kong darating din ang oras na makikita niya kung gaano kakabuting babae. Dahil sa mga sinabi ni Lola Mathilde ay nakaramdam ng pamimigat ng dibdib. Nakokonsensya siya dahil alam niyang niloloko niya si Lola Mathilde. Walang kaalam-alam ang matanda na hinihintay na lang niya na maiproseso ang annulment paper nila ni Neves. Napakabait ni Lola Mathilde at alam niyang masasaktan ito sa oras na malaman nito ang katotohanan. Huwag po kayong mag-alala, Lola Mathilde. Hindi naman po ako ganon kadaling sumuko, sagot ni Lalain, subalit sa loob-loob niya, hindi niya malunok-lunok ang kasinungalingang sinasabi. Maraming salamat, Hija, wika ni Lola Mathilde na masayang-masaya ng mga oras na iyon. Kinagabihan, pagkatapos ng dinner ay nagpa siya nang umuwi si Lalain dahil may kailangan siyang asikasuhin. Nang marinig naman iyon ni Lola Mathilde ay inutusan nito si Knaves na ihatid ang babae pa uwi. Wala namang nagawa ang lalaki kundi sumunod sa utos ng kanyang lola. Habang nasa sasakyan, masamang-masama ang mukha ni Knaves habang nakatingin sa babae na nakaupo sa passenger seat katabi ng kanyang driver. Kung hindi lang dahil sa utos ng kanyang Lola Mathilde, ay wala siyang balak na ihatid ito pa uwi. Nasa backseat naman siya naupo at wala siyang idea kung bakit doon napili ng babae na pumwesto. Niluwagan ni Knaves ang kanyang necktie dahil pakiramdam niya ay bigla siyang nairita. Wala ni isa man sa kanilang dalawa ang nais magsalita na para bang iniiwasan nila ang isa't isa. Nang marating nila ang restaurant kung saan nagtatrabaho si Lalain, ay kaagad pumarada ang driver. Subalit tiningnan ito ng makahulugan ni Knaves, kaya bumaba ito ng sasakyan at naiwan silang dalawa ng babae. Huwag mong masyadong isipin ang sinabi sa'yo ni Lola Mathilde. Didn't want her to get too excited before the surgery, said ni Knaves sa malamig na tono. Natigilan naman si Lalain sa narinig. Alam niyang pinaalalahanan lang siya ng lalaki na huwag mag-isip ng kung ano dahil lang sa masyadong masigasig si Lola Mathilde na mapaglapit silang dalawa. Huwag kang mag-alala, hindi ako nag-iisip ng kung ano, wika naman ni Lalain sa mahinang boses. Tila na kontento naman si Knaves sa isinagot ng babae kaya kinuha niya ang checkbook sa bulsa ng kanyang coat at naglabas ng ballpen. How much? Mula sa rearview mirror ay pinagmasdan ni Lalain ang lalaki ng nakakunot noo. I lost control last night, and I don't want to owe you for that. Wika ni Knaves na para bang isang bagay lang ang tinutukoy. Nakaramdam ng pagkainsulto si Lalain, dahil kung magsalita ito ay para lang siya kagamitan na pagbubuntunan nito ng nararamdaman at bibigyan siya ng pera pagtapos na ito. Pinilit ni Lalain na umiti kahit pakiramdam niya ay kumikirot ang kanyang dibdib. Hindi na kailangan. Iniligtas mo ako last time kaya iyan na lang nakabayaran ko sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Knaves dahil sa sinabi ng babae. You're good at settling accounts. I worked so hard to help you that night, but you just lent me your space last night, and you didn't even fill your stomach. Do you think you've paid me back? Namula sa galit ang mukha ni Lalain. Hindi niya akalain na ganoon ito ka, immoral magsalita at mag-isip. Kung talagang gusto mo iyon, maghanap ka ng girlfriend. Huwag kang mag-alala, wala akong sasabihin na kahit ano kay Lola Mathilde, galit na wika ni Lalain. Lalong nagdilim ang mukha ni Knaves at nakaramdam ng pagkainsulto sa narinig na sagot ng babae. Pilit nitong itinutulak siya palayo, samantalang isang oportunidad iyon na inaasam ng ibang kababaihan. Tumiimbagang si Knaves. And what do you care if I have a girlfriend? Maring tanong ni Knaves. Natigilan si Lalain dahil napagtanto niyang mali ang kanyang sinabi. Ano nga naman ang karapatan niya para manghimasok sa personal nitong buhay? Wala siyang karapatan na pakialaman ang pakikipagrelasyon nito sa iba.
Isa pa, ang lalaking kasing taas nito ay tiyak niyang hindi nawawala ng babae sa buhay. Bahagyang itinikom nila Lain ang kanyang labi bago sinabing, "Huwag kang mag-alala Mr. Dawson, naiintindihan ko lahat ang sinasabi mo." Matapos sabihin iyon ay kinuha nila Lain ang kanyang gift card, na naglalaman ng lahat ng pera na kanyang naipon para ipangbayad sa utang niya sa lalaki. Ito ang 100,000 pesos. Salamat sa pagtulong mo sa akin, ani Lain sa bailapag ng card sa car seat. Matapos sabihin iyon, hindi na hinintay pa nila Lain na sumagot ang lalaki. Kaagad siyang lumabas ng sasakyan at mabilis na naglakad papasok sa restaurant. Naiwan naman si Kneves na nakatingin sa gift card na iniwan nila Lain. Kumunot ang kanyang noo nang maisip kung saan ito kumuha ng ganoon kalaking pera. Could it be that someone gave it to her? Nang maisip ni Kneves na maaaring ang bigay ito ng isa sa mga lalaki, ay napatiimbagang siya at nakakuyom ng kamao sa hindi malamang dahilan. Nang sumunod na araw, naging abala sila Lain. Matapos masibak sa trabaho si Ines Emma, ay nagbalik naman galing abroad ang team leader na si Ines Divine. Si Ines Divine ay napromote bilang directress ng design team 2 at kinuha niya bilang intern assistant sila Lain. Naging maayos ang trabaho nila Lain sa ilalim ng pamumuno ni Ms. Divine dahil naging napakabait nito sa kanya, malayong-malayo kay Ms. Emma. Hindi rin siya nito inuutusan kung ano-ano trabaho na wala namang kinalaman sa kanilang ginagawa. Bukod pa roon, marami rin siyang natututunan dahil tinuturuan siya nito sa mga bagay na nahihirapan siyang intindihin. Nang mga sumunod na araw at linggo ay naging abala ang design team kung nasaan sila Lain dahil may malaki silang proyekto na tinatrabaho. Patuloy pa rin ang pagre-report niya sa university, pagpunta sa hospital, at pagpasok sa kanyang part-time job. Masyado siyang busy kaya wala na rin siyang balita kay Kneves. Makalipas ang 2 linggong pagpupuyat, pagpapagod, follow-up negotiations, at multiple on-site inspections ay nakuha ng design team ang malaking proyekto na iyon. Iyon ang kauna-unahang big project na nakuha nila simula noong umupo bilang directress si Ines Divine, kalahating buwan na ang nakararaan. At dahil sa magandang balita ay nag-anunsyo si Ines Divine na imbitahan ang kanyang team na magbakasyon ng 2 araw sa isang beach resort sa Batangas nang sa gayon ay makapag-relax naman ang lahat. Personal din na inimbitahan ni Ines Divine sila Lain na sumama sa kanilang company outing. Dahil gusto rin namang kahit papaano ay makapag-relax, pumayag sila Lain sa imbitasyon ni Ms. Divine. Isa pa'y ayaw naman niyang sirain ang kasiyahan ng kanyang mga katrabaho at gusto niya ring makilala pa ang mga ito. Sabado ng umaga eksaktong day off iyon nila Lain sa kanyang part-time job, napagpasyahan niyang puntahan si Luque sa rehabilitation center. Doon siya naglagi hanggang tanghalian dahil sa hapon. Iyon ang alis nila papunta sa Batangas para sa kanilang company outing. Kinagabihan, ang lahat ay naroon na sa Paradise Island Hotel and Resort sa Lipa, Batangas. Napakaganda ng hotel na iyon at kompleto sa amenities, malalaking swimming pools, at entertainment center. Matapos kumain ng dinner, ang iba niyang mga katrabaho ay nag-decide na magpunta sa G's Bar ng resort para maglibang samantalang ang grupo naman kung saan kasama sila Lain nagpasya na magpunta sa bar sa second floor ng hotel. Namili ang kanilang grupo ng mahabang mesa at doon sila nagsama-sama. Makaramihan sa kanyang mga kasamahan ay halos hindi nalalayo ang edad sa kanya, kaya grupo na kinabibilangan niya ang pinakamaingay at pinakamasaya. At bagaman introvert sila Lain, hindi naman siya nahirapang makisama dahil mababait ang mga ito sa kanya. Si Ihime Aya, ang kanilang bagong leader ay kasama nila sa table at dahil walang magawa ay nag-isip ito ng maaari nilang gawin sa gabing iyon. Since boring, maglaro tayo ng truth or dare, masayang wika ni Aunt Aya sa kanila. At dahil hindi naman alam nila Lain ang larong iyon at takot naman siyang uminom kaya nag-aalinlangan siya. Hindi kasi ako umiinom, Jim ni Aya, nahihiyang sabi nila Lain sa team leader. It's okay. Kung ayaw mong gawin ang truth, dare na lang ang gawin mo, nakangiting sagot naman ito. Sige na Lain, mamimili ka lang sa 2. Hindi ka naman namin pipilitin kapag ayaw mong gawin, sabat naman ni Ali, ang kasamahan niyang intern. At dahil ayaw naman nila Lain na maging killjoy, kaya pumayag na lang siya sa sinasabi ng mga ito, kahit na nag-aalinlangan siya, simple lang naman ay rules ng laro. Ang bawat isa ay magpapaikot ng ice, ang may pinakamababang bilang na nakuha ay siyang tatanungin ng truth or dare.
Ang magtatanong naman ay ang taong nakakuha ng mas mataas na bilang sa dice. Nang mag-umpisa ang laro, si Kate ang unang nakakuha ng pinakamababa na bilang sa dice, kaya si Zane, na may pinakataas na bilang ang nagtanong dahil truth ang pinili nito. Ilang taon ka unang makatikim ng sex at kanino? Pilyang tanong ni Zane kay Kate. 18 years old, sa boy best friend ko, wala namang pagpapanggap na sagot ni Kate. Wow! Iba rin, panunukso naman ng mga naroon. Nagpatuloy ang laro at ang sumunod na nakakuha ng pinakamama ay si Luis at si Ali naman ang nagtanong dahil truth ang pinili nito. Ano ang favorite position mo sa kama? Pilyang tanong ni Ali. Doggy syempre, sagot naman ni Luis na walang patumpik-tumpik. Ay palaban si ate, kantiyawan naman ng kanyang mga kasamahan. Nag-init naman ang pisngi nila Lain sa kahihiyan dahil sa mga tanong na iyon ng kanyang mga kasamahan. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang sagutin maski isa man sa mga tanong na iyon. Alam naman niyang lahat silang naroon ay nasa tamang edad na at mayroon ng karanasan pagdating sa sex, pero para kailalain ang mga ganoong tanong masyadong personal. Nang sumunod na round, nanigas sila Lain sa kinaupuan ng siya ang may pinakamababang bilang ng dice ang nakuha. Ang team leader nilang si Amy Aya naman ang magtatanong sa kanya dahil ito ang may pinakamataas na bilang ang nakuha. Truth or dare, lalain, tanong ni Amy Aya na malapad ang pagkakangiti ng mga sandaling iyon. Nag-isip sila Lain ng mabuti. Kanina lang ay napakatindi ng mga tanong na ibinigay ni Amy Aya sa mga pumili ng truth, at dahil alam niyang hindi niya kayang sagutin ang mga iyon, kaya isa lang ang pagpipilian niya. Dere, matapang na sagot nila Lain bagaman kinakabahan. Nagpalakpakan naman ang mga naroon sa katapangan niya. Okay, makinig ka Lain. Nakikita mo ba ang mga lalaking iyon sa balcony? Kunin mo ang i-account ng isa sa kanila sa loob ng 3 minutes, nakangising utos ni M. Aya kay Lalain. Nakaturo si A. Aya sa ilang kalalakihan na nakaupo sa balcony ng bar, kung saan mula sa kanilang kinaupuan ay kitang-kita ang mga naroon subalit dahil bahagyang naka-side view ang mga ito, kaya hindi niya gaanong makita ang mukha ng mga ito. Samantalang wala namang kamalay-malay si Amy Aya na ang isa sa mga kalalakihang naroon sa indoor balcony ay ang kanilang Chief Executive Officer at ang kaibigan nitong si Knox Evans. The employees in your new company are quite bold. Nakangising puna naman ni Knox kay Neves na noon ay tahimik na sumisimsim ng wine. Dinig na dinig kasi nila ang boses ng kanyang mga empleyado na kanina pa maingay. Nang tumayo sila Lain ay pinagmasdan ito ni Neves, dahilan para sundan din ang tingin ni Knox kung sino ang tinitingnan ng kanyang kaibigan. Is she the waitress from the club last time? Kunot noong tanong ni Knox habang pinagmamasdan ang pamilyar na babae. Nang hindi sumagot ang kaibigan ay tiningnan siya ni Knox nang may pagdududa. Bro, are you interested in her? Tanong pa niya. That table was occupied by debonair employees. Sagot ni Knives na ang ibig niyang iparating ay hindi lang sila Lain ang kanyang pinagmamasdan ng mga oras na iyon. Really? Sa bago mong kumpanya nagtatrabaho ang little girl na iyan, hindi makapaniwalang tanong pa ni Knox habang sinusundan ng tingin ang babae na paakyat ng balcony. She's an intern. Keep ang cellphone, naglakas loob sila Lain na gawin ang inuutos sa kanya, subalit dahil nahihiya siya ay nakayuko lang siya habang naglalakad. Nang tuluyang makaakyat ng balcony ay nanigas ang kanyang katawan nang magtama ang paningin nila ng mga matang iyon na kailalim kong tumitig. Bakit nandito siya? Gulat na tanong nila Lain sa kanyang sarili. Biglang umahon ang matinding kaba sa dibdib nila Lain ng oras na iyon at gusto sana niyang mag-back out na lang, subalit nang makita niya si Amy Aya na nakatingin sa kanya ay natakot siya. 1 minute, sigaw pa nito at dahil mayroon na lang siyang 2 minuto ay lalo siyang binundol ng kaba. Alam niyang hindi sinasadya ni Amy Aya na gawin niya iyon, lalo pa kung malalaman nitong ang kanilang Chief Executive Officer ang isa sa mga ito. Aandap-andap na naglakad sila Lain hanggang sa mapadaan siya sa harapan ng 2 lalaking na naroon din sa balcony. Little girl, are you looking for a man to be with? I'm free, nakangising saad ng isang lalaking may edad na. Bro, you're scaring this little girl. Can her little body handle it? Sabat naman ng isa pa. Dahil alam nila Lain na magiging malaking problema kung isa sa mga bastos na lalaking iyon ang lalapitan niya, kaya nilampasan niya ang mga ito.
At dahil apat lang naman ang mga lalaking naroon at ang dalawang natitirang lalaki ay si Knives at ang kaibigan nito na ipinahamak siya noon sa Imperial Hotel noong pumasok siyang waitress. Nang muling tumingin sila Lain sa kanyang mga kasamahan ay sininyasan siya ng mga ito na 1 minuto na lang ang natitira. Kinakantiyawan na rin siya ng mga ito kaya lalo siyang kinabahan at natataranta sa gagawin. Kaswal naman na pinagmasdan ni Knives ang babae. Di ba gusto siyang i-add nito noon? Bakit nag-aalinlangan pa ito sa magandang opportunity na iyon? Isa pa sino naman ang ibang lalaki na lalapitan nito roon bukod sa kanya? Pero base pa lang sa facial expressions ng babae, alam niyang hindi ito magsasalita kaya siya na ang magkukusang loob na gawin iyon. Siya na ang mag-a-add friend sa babae sa katulad ng narinig niyang inutos dito. Nang kuhanin ni Knives ang kanyang cellphone na nakalapag sa mesa ay mabilis na nagsalita sila Lain. Hi, pwede bang i-add kita sa friends book? Kaagad in-unlock ni Knives ang kanyang cellphone at nagpunta sa Facebook API, subalit pagtingin niya muli sa babae ay kay Nox ito nakatingin. Napatiimbagang at naglabasan ang mga ugat sa kamay ni Knives habang hawak ng mahigpit ang kanyang cellphone. Walang kamalay-malay na maaari na niya itong mawasak anumang oras. Nagulat naman si Nox at saka tumawa. This is the first time na mas gwapo yata ako kay Knives. Natatawang biro ni Nox habang nakatingin kay Lain. Are you sure baby girl, paniniguro pa nito. Nautal na wika naman ni Lain sa lalaki. Hindi naman sa ayaw niyang piliin si Knives. Naalala lang niya ang pagkapahiya niya sa lalaki nang minsang magkamali siya ng pindot at akala nito ay gusto niyang i-add ito noon sa friends book. May kahihiyan din siya kaya ayaw niyang ulitin pa iyon. Then if do you think he will give it to you? Tanong naman ni Nox na may matamis na ngiti sa labi. Dahil pinatid mo ako last time, sagot naman ni Lain. Malinaw naman siguro para sa lalaki na ang hinihingi niya ay kapalit ng atraso na ginawa nito noon sa kanya. Hindi naman mawari ni Nox kung bakit may kakaiba sa mga mata ng babae habang pinagmamasdan niya iyon. Napakaganda niyon at tila ba nangungusap. Okay, add me baby girl, sumusuko namang wika ni Nox sabay abot ng cellphone. Mabilis namang kinuha iyon ni Lain ay pagkatapos ay kaagad din siyang nagpasalamat at umalis na. Masamang-masama naman ang mukha ni Knives ng mga oras na iyon at animoy kakainin ka nito ng buhay. Hindi naman iyon napansin ni Nox at sa halip ay tinukso pa nito ang kaibigan. Bro, I think this is the first time a girl chose me over you, natatawang biro ni Nox. He's the boss so of course he has friends book accounts for his employees. Hirit naman ng isang lalaki sa kanilang likuran. Nang marinig iyon ay napanguso si Nox. Akala pa naman niya ay nalamangan na niya ang kanyang kaibigan. Kaya pala nagtataka ako kung bakit sakin ang kinuha niya, meron ka na pala, wika ni Nox na iling-iling. Nagtalubong naman ang makakapal na kilay ni Knives at hindi maipinta ang mukha nito ng mga sandaling iyon. Pinipilit niyang kontrolin ang iritasyon na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Talagang mas pinili pa ng babae iyon ang hindi nito kakilala kaysa sa kanya. Magaling! Si Nox naman ay patuloy na pagngiti na parang ninanamnam pa ang katatapos lang na tagpo. You know what? That little girl is pretty, especially her bright and charming eyes. Sa isang iglap, ang wine glass na hawak ni Knives ay nabasag sa kanyang mga kamay at ang laman yon ay natapon sa mesa. Gulat naman si Nox sa ginawa ng kaibigan at doon lang niya napansin ang madilim na anyo nito TB bro. Delete her account, maring utos ni Knives na blanco ang ekspresyon. Bakit naman? She added me because I'm handsome. Di ko to buburahin pagtutol naman ni Nox. Even not. Hindi ba ako pwedeng ma-in-love pagmamatigas pa ni Nox sa kaibigan? Iyon ang first time na lumamang siya kay Knives pagdating sa babae kaya bakit niya ito susundin? Pakiramdam nga niya ay para siyang nanalo sa loto dahil doon. I think you're just horny, pangbabara naman sa kanya ni Knives na nagpasimangot sa kaibigan. Buburahin mo ba o hindi? Muling tanong ni Knives nang makitang aatubili pa rin itong sumunod sa sinasabi niya. Bro naman. Do you want me to call your girls to come and cure your rot? Tanong pa ni Knives sa kaibigan nang patuloy pa rin itong nagmamatigas. Okay, fine. Sige na, buburahin na, napipilitang sagot ni Nox na masamang-masama ang loob. Binura niya ang friends book ng babae at umastang masakit ang puso.
Knox is always surrounded by sexy and beautiful women, so sometimes he feels tired of them. And when he saw the woman earlier, his eyes sparkled. All of a sudden, he seems to want to change his taste with this innocent and fresh-looking little girl. Nang makababa ng balcony, isang pamilyar na figura ang nakasalubong nila Lain, at otomatikong sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang makita kung sino iyon. Kuya Elijah, gulat na bati nila Lain sa lalaki. Sa dinami-daming lugar, hindi niya inaasahang pati sa resort na iyon ay makikita rin niya ito. Lalain, gulat ding bati nito, "What are you doing here?" Tanong pa ni Elijah sa dalaga na hindi maitago ang kasiyahan sa mukha nang makita ito. "Meron kaming company outing," sagot naman nila Lain. Pansamantala niyang nakalimutan na mayroong matatalim na mata ang pinanonood sila mula sa malayo. Bago pa tuluyang makasagot si Elijah, ay sumigaw na ang katrabaho nila Lain na si Kate at tinukso siya. Iba talaga pag maganda. Daming kakilala. Namula naman ang mukha nila Lain saka mabilis na umiling. Si Kuya Elijah, kaibigan ko, nahihiyang pakilala nila Lain sa mga ito. Nagsipagbatian naman ang mga ito kay Elijah. Isa na roon si Aya na na-starstruck yata nang makita ang gwapong lalaki. "Want to join us? We're playing truth or dare," anyaya pa ni Aya sa lalaki. "I still have a meeting so can't, sorry," nagpapaumanhing wika ni Elijah. "Ganon ba?" Sayang naman, sagot naman ni Aya na bakas ang panghihinayang sa tinig. Masuyo namang umiti si Elijah sa mga ito. "I'll treat you next time, guys. Thank you for taking care of Lalain." Napangiti naman sila Lain nang marinig iyon. Kahit kailan talaga ay napakamaalalahanin ng lalaki, lalong-lalo na sa kanya. "Sinabi mo yan, ha?" "It's a deal," sagot naman ni Aya na matamis ng umiti. "Deal," sagot pa ni Elijah. Matapos pa ng kaunting kwentuhan ay nagpaalam na rin si Elijah kay Lalain at saka mabilis na umalis. May meeting daw kasi ito sa kapwa nito mga doktor. Sinundan na lang nila Lain ng tingin ang papalayong lalaki, subalit hindi sinasadyang nagtama ang paningin nila ni Neves. Matalim ang tinging ipinupukol nito sa kanya dahilan para tumaas ang balahibo niya. Ang kaninang saya na naramdaman niya ay dagli ang naglaho at napalitan ng takot at kaba dahil sa mga tinging iyon ni Neves. Ang matiim nitong mga tingin ay mas lalong pinalalim ng dim lights na tumutunghay sa lalaki. Kinurot nila Lain ang kanyang palad upang maalis ang takot na nararamdaman niya. Bakit ba ito nakatingin sa kanya? "Lalain, ano ang work ni Elijah?" Tanong ni Aya na pumutol sa naglalakbay na isip ni Lain. Muli siyang naupo at humarap sa mga ito. "Doktor po siya, Liet Aya." "Wow! Siguro ang bait niyang doktor," matamis ang ngiting papuri ni Aya sa lalaki. "Napakabait ni Kuya Elijah at magaling na doktor," sang-ayon naman Lain sa babae. "Saang hospital siya nagtatrabaho?" muling tanong pa ni Aya. "Sa South Manila Medical Hospital po, Aya." Samantala, sa balcony naman ay malungkot ang mukha ni Knox matapos makita ang pangyayari kanina. "This little girl is an expert. She can hook men left and right," ani Knox na humawak pa sa dibdib at kunwaring nasasaktan. "I thought she was pure woman." "Yon pala namamangkas siya sa dalawang ilog," dagdag pa ni Knox. "Drink your pucheng wine," mariing utos ni Neves na madilim ang anyo at malamig ang tinging ipinupukol sa kaibigan. Kaagad namang tumahimik si Knox at iniisip kung bakit wala na naman sa mood ang lalaki. Maya-maya pa lumapit ang waiter at nilinis ang mesang natapunan ng alak at nagkalat ang basag na wine glass. Matapos niyon ay muling maglagay ng bagong baso at mamahaling alak ang waiter sa kanilang harapan at nagsalin. Knives drank wine quietly, not just 1, 2, 3, but one after another as if he wanted to forget something. Until he felt that the alcohol had taken effect in his system and he felt his body heating up. Sila Lain at ang kanyang mga katrabaho naman ay nagpunta na sa kanilang mga kwarto para kumuha ng swimsuits at makapag-night swimming. Subalit matapos makuha nila Lain ang pakay at makalabas ng silid ay nakalimutan niya ang kanyang keycard sa loob ng kwarto. Naghanap sila Lain ng room boy na maaaring makatulong sa kanya upang mabuksan ang kanyang kwarto, ngunit nakasalubong niya si Aya na papababa na ng hagdan. Tinawag siya nito at niyaya na siyang sumabay. "Nakalimutan ko po ang keycard sa loob ng kwarto,"
Jint Aya, saad nilalain sa kanilang team leader. Don't worry, ako nang bahala na magsabi sa room boy mamaya, wika ni Eng Aya sa kahinila na siya pababa ng hagdan. Nang makarating sa private pool kung nasaan ang kanyang mga kasamahan, ay matuwa sila Lain nang malamang maligamgam ang tubig sa swimming pool. Lamigin kasi siya kaya hanggat maaari ay gusto niyang warm water ang kanyang ililigo. May kalahating oras din na naliligo sila Lain nang maramdaman niyang tila may kung ano sa kanyang dibdib at hindi siya komportable. Ipinasya nila Lain na umahon ng pool at maupo sa gilid upang magpahinga. Hindi na rin siya sinabi sa kanyang mga kasama ng nararamdaman dahil ayaw niyang masira ang pagsasaya ng mga ito. Habang nakaupo at tahimik na nanonood sa mga kasamahan, nakaramdam na rin sila Lain ng pananakit ng kanyang ulo dahilan para mapansin siya ni Eng Aya at lapitan. Are you okay, Lalain? Nag-aalalang tanong ni Eng Aya sa kanya. Masakit po ang ulo ko, Eng Aya, ani Lalain. Ganon ba? Sige, umakyat ka muna sa taas at magpahinga. Ito ang keycard ko, doon ka muna sa kwarto ko magpahinga. Magre-request na lang ako ng bagong keycard mo mamaya sa reception, wika ni Eng Aya sabay abot kay Lalain ng keycard nito. Bagaman nahihiya at pakiramdam ni Lalain ay sinisira niya ang masayang gabi ng kanyang mga katrabaho, ay kinuha niya ang keycard ni Eng Aya. Maraming salamat, Eng Aya. Pasensya na po kayo, humihinging paumanhin naman nila Lain sa babae. Ano ka ba, wala yon. Basta pag kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa reception. May number naman na nakalagay doon sa table, okay, bilin pa nito. Okay po, nila Lain sa katumayo na at nagbalot ng bathrobe. Nagtungo sila Lain sa dressing room at kaagad nagpalit ng tuyong damit, at dahil sobrang sama ng kanyang pakiramdam kaya hindi na niya nagawa pang magbanlaw. Habang naglalakad sa hallway ng hotel ay nayakap nila Lain ang kanyang sarili nang makaramdam ng lamig. At dahil bahagya siyang nahihilo, kaya naman dahan-dahan lang ang kanyang paghakbang habang hinahanap ang room number ng silid ni Eng Aya. Lalain? Are you okay? Nag-aalang tanong ni Elijah nang makita ang pananamlay nila Lain. Katatapos lang ng kanyang meeting at pauwi na sana siya nang nakasalubong ang babae. Nag-angat naman ng tingin sila Lain nang marinig iyon. Kuya Elijah. Akala ko umuwi ka na? Sagot naman ni Elijah sabay ka pa sa noo ng dalaga, di ka naman mainit. What's wrong? Tanong pa nito. Baka napagod lang ako, Kuya Elijah. Magpapahinga na rin ako, sagot naman nila Lain. Where's your room? Sasamahan na kita, presenta pa ni Elijah sa babae. Hindi, kaya ko naman, Kuya Elijah, nahihiyang pagtanggi naman nila Lain. Dede, wag matigas ang ulo, anang Elijah sabay kuha ng kamay ng dalaga at ikinawit sa kanyang braso. Anong room number? Tanong pa nito. Hindi na tumanggi pa sila Lain sa alok sa kanya ni Elijah, dahil masamang-masama talaga ang pakiramdam niya ng mga oras na iyon. Nakahawak lang siya sa braso ng lalaki at akay-akay hanggang sa marating nila ang elevator. Meanwhile, those scenes were seen Eve Knox. He was just about to return to his hotel room because he forgot something, but he saw them looking sweet in the hallway. Knox frowned. If only Knives hadn't told him to delete the girl's friend's book account, he would have been her hug at that time. Nang matapos makuha ang pakay, kaagad ding bumalik si Knox sa pool kung nasaan si Knives at kaagad ikinuwento ang mga nakita. Bro, I saw the intern in your company with a man and went to the room together, nakasimangot na pagbabalita ni Knox sa lalaki. Sa 18 busy floor ihinatid ni Elijah sila Lain na noon ay masama pa rin ang pakiramdam. Thank you, Kuya Elijah. Umalis ka na at unahin ang trabaho mo, magpapahinga lang ako, wika nila Lain sa lalaki habang nakangiti. Mukhang maganda ang treatment sa'yo ng kumpanyang ito, Lalain, sa halip ay nakangiting saad ni Elijah. Batid kasi niyang naroon sa palapag na iyon ang mga executive suites na pawang matataas na tao lang ang maaaring gumamit. Mabilis naman sila Lain, hindi nasa standard suite lang ako sa ibaba. Naiwan ko ang keycard sa kwarto ko kaya pinahiram ni Eng Aya ang kwarto niya para makapagpahinga ako. Paliwanag naman nila Lain, napatango-tango naman si Elijah, subalit nang makita niyang namumula ang mukha ng dalaga ay sinabi niyang, Go in Arid have a rest, tawagin mo na lang ako, pag may kailangan ka. Anya sa kamarahan itong hinaplos sa ulo.
Ramdam naman nila Lain na uminit ang punong tenga niya sa ginagawa ng lalaki kaya hindi niya mapigilang mapangiti kahit na masama ang kanyang pakiramdam. Oo kay Kuya Elijah. Matapos niyon ay umalis na rin ang lalaki kaya nagpasya na rin sila Lain na pumasok sa loob ng suite. Naabutan pa niyang may matandang babae ang naglilinis doon, ngunit matapos niyang maipakita ang keycard ay tinapos na rin ito ang ginagawa at umalis na. Nang maisara ang pinto ay kaagad nahiga sa kama sila Lain. Ni hindi na niya nagawa pang mag-shower at basta na lang niyang hinubad ang kanyang sandals at pantalon na suot. Tanging t-shirt lang ang itinira niya ng mga oras na iyon dahil pakiramdam niya ay init na init siya. Habang nakahiga, hindi mapakali sila Lain dahil naninikip ang kanyang dibdib kaya naman hinubad din niya ang suot na bra at itinapon iyon sa gilid ng kama. Nang maalis iyon, guminhawa ang kanyang dibdib kaya ipinasya niyang maidlip kahit sandali. May kalahating oras na nang magising sila Lain dahil narinig bumukas ng pinto ng suite at dahil iniisip niyang si Egi ayah iyon, kaya hindi na siya nag-abala pang magdilat ng mga mata. Nanatili lang siyang nakahiga patalikod sa pinto. Bumalik ka na, Gint Aya, ani Lain na hindi nagbago ang ayos ng pagkakahiga. Ngunit nagtaka sila Lain nang wala siyang marinig na sagot mula sa babae kaya naman nagdilat siya ng mata at ipinihit ang katawan paharap. Subalit halos himatayin siya nang magtarna ang kanilang paningin ng mga matang iyon na tila hinihigop ang iyong kaluluwa kung tumiti. Bakit ikaw? Bakit nandito ka? Bulalas nila Lain at saka bumalikwas ng bangon sa kama. Pilit din niyang hinihila pababa ang maikli niyang t-shirt para takpan ang ibang bahagi niya na tanging manipis na panty lang ang saplot. Lihim na hiniling nila Lain na sana ay bumuka ang lupa at kainin siya dahil hiya siya ng mga oras na iyon. If not me, who else are you expecting? Malamig na tanong naman ni Gneves na nakatayo sa harapan ng kama at madilim ang anyong nakatingin kay Lain. Dahil nakasuot lang ang babae ng white cotton t-shirt na bahagyang nabasa dahil sa buhok nito ay malayang nasisilayan ni Gneves ang dibdib nitong may katamkatamang laki at tayong-tayo na nipples. Para sa kanya ay mas attractive ang ganoong ayos kaysa hubarin ang damit ng tuluyan. Nang mapagtanto naman nila Lain kung ano ang tinitingnan ng lalaki ay mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib, dahilan para ang pang-ibabang bahagi naman niya ang ma-exposed sa lalaki. Pink ha? Nakangising wikak Gneves sa kanyang isipan nang makita ang kulay pink na panty ng babae. Pulang-pula naman ang mukha nila Lain dahil sa labis na kahihiyan. Please! Lumabas ka muna, nakikiusap na sigaw nila Lain sa lalaki. Umarko naman ang makakapal na kilay ni Gneves nang marinig iyon. You're going to kick me out of Ezoy's own room. Namutla sila Lain dahil sa narinig at saka inilinga ang paningin sa paligid. Doon lang niya napansin na napakalaki nga ng kwartong iyon at kompleto sa gamit. Alam niyang kahit si Ignace Divine ang may sagot ng outing na iyon sa resort, hindi nito kayang bigyan sila ng ganoon karangyang hotel suite. Halos mabingi sila Lain sa sobrang kaba ng may maisip. Hindi kaya nagkamali siya ng dinig sa sinabi ni Aya. Sa halip na 18 BZ floor ay sa 8 DA floor ang kanilang suite. Nang ma-realized iyon ay nawala ang pagkahilo nila Lain at sa halip ay napalitan iyon ng pagkasindak at pagkapahiya sa lalaking kaharap. Sorry, nagkamali ako ng kwartong pinasok. Hinging paumanhin nila Lain saka mabilis na kinuha ang kanyang bra at yumuko upang damputin ang pantalon niyang nalaglag sa sahig. Subalit isang matigas na kamay ang humila sa batok nila Lain, dahilan para muli siyang mapaupo sa malambot na kama. The next second, Knives came forward and he restrained Lain's knees using his slender legs. Anong ginagawa mo, Mr. Dawson? Natatarantang bulalas nila Lain saka inunat ang kanyang mga payat na braso para itulak ito. Ngunit dahil malakas ang lalaki ay hindi man lang ito natinag. Nagkamali ka ng pinasok na kwarto, pag-ulit ni Gneves sa sinabi ng babae kanina saka hinawakan ang babae nila Lain upang magpantay ang kanilang mga paningin. At kaninong kwarto mo naman gustong pumasok? Tanong pa ni Gneves na naniningkit ang mga mata sa galit. Hindi naman malaman nila Lain kung bakit galit na galit ang lalaki ng mga sandaling iyon. Hindi naman niya sinasadya ang pumasok doon, at hindi rin naman malikot ang kanyang kamay para may mawala doon na ikagagalit nito. Pipakawalan mo ako, Mr. Dawson, nakikiusap naman na wika nila Lain sa galit na lalaki. You still haven't answered the question. Whose room should you enter? Was it the man you were with earlier? Have you sold yourself to him?
Maring tanong nito madilim ang anyo. Nagpanting naman ang tenga nila Lain nang marinig iyon. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong pagbibintangan ng bagay na wala ka namang pruweba. Mumisi naman si Knaves nang marinig iyon. If so, who did the 100,000 come from? I thought you had no money, tanong ni Knaves na ang tinutukoy ay ang perang ibinayad niya rito gamit ang kanyang gift card. Hindi maniniwala si Knaves na ang tulad nitong college student na hindi pa nga nakakagraduate ang magkakaroon ng ganoong kalaking pera. Kitang-kita naman nila Lain ang pang-iinsulto sa mukha ng lalaki ng mga oras na iyon. Ang 100,000 na iyon ay galing sa perang ibinayad mo sa akin para uminom, sa compensation na ibinigay ni Emmett Olivia, sa allowance ko sa scholarship, at sa part-time job, na iiyak na bulalas nila Lain. Yangi 100,000 na iyon ay galing sa perang ibinayad mo sa akin para uminom, sa compensation na ibinigay ni Emmett Olivia, sa allowance ko sa scholarship, at sa part-time job. Nagtalubong ang makakapal na kilay ni Knaves nang marinig ang sinabi nila Lain. Kung ganoon kaya ito pumayag na uminom kapalit ng pera, pumasok ng kahit anong trabaho, at piniling magpabayad sa kanyang pinsan ay para maibalik nito ang perang hiniram sa kanya. But isn't it, the real reason she came to his grandma was because of money? Couldn't she just be pretending just to get bigger fish? Or maybe she found a man who's superior to him and she just doesn't want to talk about it. Mr. Dawson, pwedeng bitiwan mo na ako, nakikiusap na wika nila Lain sa lalaki. Gusto na niyang umalis sa kwartong iyon dahil hindi niya gusto ang nararamdaman sa tuwing malapit sila nito sa isa't isa. Mr. Dawson, tutal na bayaran ko na ang perang hiniram ko sa iyo noon, mas mabuti kung hindi na natin lalapitan ang isa't isa, ani Lain. Alam nila Lain na isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal niya sa lalaki, kaya gusto niyang matapos na ang ugnayan nilang dalawa. Isa pa ay may fiant na ito at hindi maganda kung sasabit pa siya sa mga ito. Mataman siyang pinagmasdan ni Knaves. Is that doctor the reason you want to distance yourself? Malamig na tanong niya. Ang doktor na iyon ba ang tinutukoy niya na tulad ng 1 buwan? Tanong ni Knaves sa isipan habang matamang pinagmamasdan ang babae. Kumunot naman ang noo nila Lain. Hindi niya maintindihan kung bakit napasok na naman sa kanilang usapan si Elijah. Nang hindi makapagsalita ang babae ay nagtagisan ang ngipin ni Knaves. You got into a bed Gisa yourself. Anya sa paos na tinig sa kamatiim na pinagmasdan ang babae ng mga oras na iyon. Wala itong kaalam-alam na para itong maamong tupa na pumasok sa lungga ng mabangis na leon. Hindi naman maunawaan nila Lain ang sinasabi nito, ngunit dahil halos 2 dangkal lang ang layo ng gwapong mukha nito sa kanya, kaya kitang-kita niya sa mga mata ng lalaki ang matinding pagnanasa. Umahon ang matinding kaba at takot sa dibdib nila Lain, saka nautal na nagsalita, ano ang gagawin mo? Gusto, hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Knaves na makapagsalita sila Lain at basta na lang niya itong hinalikan ng marahas. Inalalayan niya ang likod ng ulo nito para hindi ito makaiwas sa malalim at mapusok niyang paraan ng paghalik. Samantalang ang isa naman niyang kamay ay marahang minasahe ang suso nitong natakpan ng manipis na t-shirt na pakislot pa sila Lain nang maramdaman niyang bahagyang pinisil ng lalaki ang kanyang naninigas na nipples. Tila kinukuryente sila Lain ng mga sandaling iyon sa ginagawa ng lalaki, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ito. Subalit dahil malakas ito ay hindi man lang nito ininda ang ginagawa niya. Mistulan siyang munting-kuting na hindi makawala sa mabangis na leon. Knives domineeringly controlled the back of Lalane's head, forcing her to raise her small pear-shaped face to respond to his extremely fierce kiss. Matapos tila higupin ang kahuli-hulihang hangin sa bibig nila Lain, ay sakalang binitiwan ni Knaves ang labi nito na bahagya ng namamaga. Kapwa hingal na hingal ang dalawa, dahilan para hindi kaagad makapagsalita sila Lain. Pulang-pula rin ang kanyang mukha at hilam ng juha ang mga dahil sa galit. Ikaw, bastos ka, galit na galit sa bulalas nila Lain nang makabawi sa pagkahingal. Bastos. After make you happy. I haven't even started but look at yourself. Nakangising wika ni Knaves sa kamarahang hinaplos ng kanyang daliri ang namamagang labi nila Lain. Sigurado ka bang makukontento ka sa iisang lalaki? Sumusobra ka na, sigaw nila Lain na nanginginig ang katawan sa takot at galit. Para sa kanya ay hindi makatarungan ang ginagawa ng lalaki. Tumawa ng mapakla si Knaves. That night you kept bothering me, Kev, didn't you say, was going too far?
Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa'yo ang nangyari sa bathtub, sa sink, at sa sasakyan ko? Do you still need me to tell you those details? Sarkastikong wika ni Knives. Nanlaki naman ang mga mata ni Lalain sa mga pinagsasabi ng lalaki at natutop ang sariling bibig. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Bakit kailangan nitong banggitin ang mga kahihiyang iyon sa kanya? You begged me that night, dagdag pa ni Knives na punong-puno ng sarkastiko ang tinig. If you want to flirt with other men, you have to see if Isa agree. Nakuyom ni Lalain ang mga kamao. Ginagawa niya ang lahat para maging mabuting tao, at ni minsan hindi siya nang argabyado. Ngunit bakit lagi siyang inaakusahan ng lalaking ito ng kung ano-ano? Hindi ba't ito ang nagsabi sa kanya na huwag na siyang magpapakita sa harapan nito? Pero bakit ito naman ang paulit-ulit na gumugulo sa kanya? Hindi na talaga niya maintindihan kung ano ang nasa isip ng lalaki, kaya naisip ni Lalain na mas mabuti pa kung paprangkahin na niya ito. Humugot muna ng malalim na hininga si Lalain bago matapang na hinarap ang lalaki at sinalubong ang mapang-arok na tingin nito. Ano naman ang gagawin mo kung sakaling gusto kong ang sumama sa ibang lalaki? May pakialam ka ba? Hindi na naituloy pa ni Lalain ang sasabihin nang walang ano-ano'y bigla nitong sakupin, hindi lang ang kanyang labi, kundi ang buo niyang bibig na para bang isang gutom na hayop. Bibitiwan mo. Ako. Nagpupumigla si Lalain subalit dahil hindi naman ito iniinda ang kanyang ginagawa ay hindi rin niya ito napahinto sa kapangahasan nito sa kanya. Nang binitiwan ni Knives ang kanyang labi ay kapwa sila naghahabol ng hininga. Bahagya na rin itong namamaga dahil sa paraan ng paghalik ni Knives sa kanya. You know what I'm going to do to you. Nakangising wika ni Knives habang nakatingin sa namamagang labi ni Lalain. Aaminin ni Knives na matapos ang gabing iyon, para siyang adik na hinahanap-hanap ang babae. Maski sa kanyang panaginip ay naroon si Lalain at kaseks niya. It's rare to find a woman like her who fits his needs, so he won't stop himself anymore. The condition is still the same. Tell me how much you want, nakangising wika niya pa sa babae. Hindi naman akalain ni Lalain na hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang tingin sa kanya ng lalaki. Iniisip pa rin itong ginagamit niya ang kanyang katawan kapalit ng pera. Hindi ba't mayroon na itong pakakasalan? Bakit ganoon pa rin ang sinasabi nito sa kanya? Hindi ba nito nirerespeto ang fiant nito? Nang makita naman ni Knives ang tayong-tayo na nipples ni Lalain na bakat sa suot nitong manipis na t-shirt, ay hindi niya napigilan ang sariling abutin iyon at marahang pisilin. Napangisip pa siya nang maramdamang kumislot ang babae na tila na kuryente. While I still want it, take advantage of it no matter how much you want, I will give it to you. Namamaos pang bulong pa ni Knives. Mabilis namang dinaklot ni Lalain ang kamay ng lalaki na humahaplo sa kanyang suso at galit na galit itong hinarap. Sa iyo na ang pera mo. Iyo na ang pera mo. Sa halip na magalit ay gumisip pa si Knives sa sinabing iyon ni Lalain. Bakit ba nagpapanggap pa ito na ayaw ng pera? Samantalang yun nga ang dahilan kung bakit kinuha nito ang loob ng kanyang lola Mathilde. Don't want money. So, do you want to be a top designer? That is very easy to do, as long as you're obedient, kaswal na wika ni Knives na parang wala lang dito ang sinasabi. Umahon ang matinding galit sa dibdib ni Lalain. Okay lang sana sa kanya kung maliitin siya nito, subalit ang hindi niya mapapatawad ay ang insultihin ng lalaki ang pangarap niya na matagal niyang inaasam na matupad at ipinagdasal ng maraming taon. Ang kanina pa pinipigilang galit ni Lalain sa kanyang dibdib ay biglang parang bulkang sumabog. Ubod lakas niyang tinulak ang lalaki at saka itinaas ang kanyang kamay at malakas itong sinampal. Walang hiya ka, hinihingal na sigaw ni Lalain habang pulang-pula ang mga mata sa pagpipigil na humagulhol. Lumagapak sa mukha ng lalaki ang sampal na iyon ni Lalain. Naging tahimik ang paligid ng ilang segundo, subalit nang salubungin niya ang tingin ni Knives ay nangilabot siya. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang gusto niyang sakalin hanggang sa maubusan siya ng hininga. Pumalatak si Knives sa kaumiling-iling. Naroon pa rin ang nanlilisik na tingin nito kay Lalain. Didn't tell you that the person who will slap me is not yet born. Patayin mo na ako kung iyan ang gusto mo. Matapang na sagot naman ni Lalain, pero sa loob-loob niya ay nag-uumpisa na siyang matakot sa maaaring gawin nito sa kanya. Nasaktan na niya ito at huli na para magsisi pa siya. Knives laughed as if he heard a funny joke from the girl. But in an instant the expression on his face changed.
The smile on his lips disappeared and was replaced with a stern look. Okay, ikaw na ang may sabi, nakangising wika ni Gnaves na nanlilisik ang mga mata. Nanggigigil na hinubad ni Gnaves ang suot na polo shirt, sa pagmamadali pa nga niya na maalis iyon ay napunit ito at nahati sa dalawa. Takot naman sila Lain at wala siyang mahanap na paraan upang matakasan ang lalaki, kaya naman napaupo na lang siya sa kama at napapaatras habang nakatingin sa mukha nito na mistulang inalihan ng demonyo. Sa isang iglap, nahatak naman ni Gnaves ang kanyang paa saka hinila siya pababa sa kama. Pinadapa niya ito, ngunit ang kalahati ng katawan ng babae ay nakalayka sa gilid ng kama. Binaluktot niya ang kanyang tuhod at ipinuwesto ang sarili sa likuran ng babae habang pinapalo ang pisngi ng puwitan nito. Lay down, mariing utos pa ni Gnaves. Tila naman sasabog ang ulo nila Lain sa mga nangyayari. Nagpupumiglas siya, subalit pakiramdam niya ay nanghihina na siya ng mga sandaling iyon, kaya ang tanging nagawa lang niya ay umiyak at magmakaawa. Please huwag gi. Nautal na pagmamakaawa nila Lain sa lalaki. Di sabi ko ay sumunod ka lang, nakangising wika ni Gnaves, it's too late for you to regret now. Mula sa likuran ay marahas siyang hinila ni Gnaves sa kanyang buhok at pilit ihinarap upang magpang-abot ang kanilang mga labi. At that moment, Gnaves completely lost himself. His strong self-control suddenly flew out of nowhere. He was completely consumed by the insane desire, and all he wanted at that moment was to push the girl hard. Takot na takot sila Lain ng mga sandaling iyon. Napakarahas ng bawat pagkilos nito at walang pakialam kung nasasaktan na siya. Tila gusto talaga siyang patayin ng lalaki, ngunit sa paraang masisiyan ito sa puwersahang pakikipagtalik. Habol-habol nila Lain ang kanyang hininga habang umiiyak at nagmamakaawa sa lalaki. Mr. Dawson, wag please T. Saad pa nila Lain na nanginginig sa takot. Lalane's cheeks wet with tears and sweat, her reddened eyes and nose, her messy hair covering her face, and her trembling body brought Gnaves back to his senses. He was once again driven to lose his mind by this woman. Ilang sandali pa inaramdaman nila Lain na may jacket ang tumakip sa nanginginig niyang katawan. Get lost, mariing utos ni Gnaves habang nagtatagis ang at nakakuyom ang mga kamao. Kaagad namang tumalima sila Lain isinuot ang jacket at nagmamadaling lumabas sa kwarto na puno ng takot at kahihiyan. Wala na siyang pakialam kung naglalakad man siyang nakapaa ng mga oras na iyon at walang pang-ibabang shorts. Nang makarating ng elevator ay kaagad na sumakay sila Lain. Lihim pa siyang nagpasalamat na wala siyang kasabay ng mga sandaling iyon dahil wala siyang mukhang maihaharap kung makikita siya ng kung sinuman sa ganoong ayos. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, kaya naman mahigpit niyang binalot ang sarili sa kapirasong jacket na iyon. Napapikit pa siya ng masamyo ang pabango ni Gnaves na kumapit sa jacket nito. Sa kabutihang palad, nang marating nila Lain ang hotel room, wala ni isa sa kanyang mga katrabaho ang naroon na marahil ay na-enjoy pa ng mga oras na iyon. Eksakto ring mayroong dumaan na room boy kaya humingi siya ng tulong para mabuksan ang kanyang kwarto. Hindi rin niya masyadong inisip ang sasabihin ng room boy nang makita nito ang kanyang ayos na magulo ang buhok at tanging jacket lang ang suot dahil normal naman sa mga guests ang ganoon lalo pat matapos mag-swimming. Nang tuluyang makapasok sa kanyang kwarto ay doon lang bahagyang kumalma ang dibdib nila Lain. Namaluktot siya sa kama habang ang puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Alam niyang na-offend na naman niya si Gnaves at sa pagkakataong iyon ay mas lalo itong nagalit dahil sa nangyari. Pero anong magagawa niya? Mayroon yatang sayad ang lalaki kaya palagi itong nasisiraan ng bait sa tuwing nakikita siya na hindi naman niya alam ang dahilan. Hindi niya ito maintindihan. Hindi siya alagang hayop nito kaya bakit siya makikinig sa lalaki. At kahit anong isip niya ay hindi talaga niya maintindihan ang rason ng pagiging kawalang hiyaan ni Gnaves sa kanya. Buong magdamag ay hindi nakatulog ng maayos sila Lain. Hindi na rin siya bumaba pa para makibonding sa kanyang mga katrabaho dahil pakiramdam niya ay na-drained ang kanyang lakas. Nang puntahan siya ni Aya, nagdahilan na lang siyang masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Magdamag na pinag-isipan nila Lain kung magre-resign na ba siya sa kumpanya o hahayaan na tanggalin siya sa trabaho ni Gnaves.
Pero dahil nangibabaw sa kanya ang kanyang internship sa Debonair, kaya nagpasya siyang manatili at maghintay kung sisibakin siya sa trabaho ng baliw na lalaki ng sumunod na araw. Natuluyan sila Lain na magkaroon ng trangkaso, kaya naman na-request siya kay Ms. Divine, ang kanilang bagong directress na bigyan siya ng sick leave. Inisip din niyang kung tatanggalin siya ni Knives, dahil sa nangyari, alam niyang makakatanggap siya ng notice galing sa opisina sa mga susunod na araw. Sa tingin naman nila Lain ay mas mainam na iyon kaysa magtrabaho siya na nag-aalala kung sisibakin siya nito. Ipinaalam na rin nila Lain sa kanyang boss sa restaurant kung saan siya nagpa-part-time job ang kanyang kalagayan at pinayagan naman siya nitong magpahinga muna. 3 araw na nagpagaling sila Lain sa boarding house, subalit ng kinatanghalian ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ms. Divine na lubos niyang ikinakaba. Hello, Ms. Divine. Kinakabahang tanong nila Lain sa bilang linya. Lihim niyang ipinagdasal na sana ay hindi masamang balita ang hatid ng kanilang directress. How are you, Lalain? Masigla ang tinig na tanong ni Ms. Divine sa linya. Maayos na po ang pakiramdam ko, Ms. Divine, sagot ni Lalain na sinikap na huwag mautal upang hindi mahalata ng kanyang kausap ang kaba niya. Good to hear that, ani Ms. Divine na hindi pa rin magbabago ang tono, magsigla pa rin. Anyway, tumawag para itanong kung makakapasok ka na ba bukas. I badly need you here. Tila nabunutan ng tinik sila Lain matapos marinig ang sinabing iyon ni Ms. Divine. At isa lang din ang ibig sabihin yon, hindi pa siya tinatanggal sa trabaho ni Knives. Sa susunod na araw po, Ms. Divine, makakapasok na po ako, kaagad na sagot nila Lain sa masiglang tinig. Okay, good. Asahan ko yan, tura naman ni Ms. Divine at saka nagpaalam na rin dahil may meeting pa raw ito. Nang matapos ang tawag ang nag-isip-isip naman sila Lain. Since hindi pa siya simisibak ni Knives sa kumpanya, ay itutuloy niya ang pagpasok. Isa pa kung re-resign naman siya ay maapektuhan ang kanyang graduation, gayon na rin ang internship report na ipapadala ni Ms. Divine sa university. 2 years course ng fashion design ang kursong kinuha niya dahil iyon lang ang sakop ng kanyang scholarship. Pumayag naman siya noon dahil full scholarship naman iyon kaya wala siyang problema. Ang balak niya pagka-graduate ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng 2 taon pa. Pag-aaralin niya ang sarili total ay kahit papaano ay nakakaipon naman siya. Dadagdagan na lang niya ang kanyang trabaho nang sa gayon ay mas marami siyang perang malipon para sa pag-aaral. Hindi na muna niya aalalahanin si Knives o ang mga nangyari sa pagitan nila para mas makapag-focus siya sa trabaho. Hanggat maaari ay iiwasan niya ito dahil sa tuwing nagkikita sila nito ay may hindi magandang nangyayari. Matapos makabalik sa kanyang trabaho ay naging abala sila Lain. Bagaman wala itong experience sa ganoong trabaho ay matalino naman ito, mabilis matuto at maingat magtrabaho. Kaya naman ipinagkakatiwala sa kanya ni Ms. Divine ang ibang mga trabaho. Gustong-gusto naman nila Lain na marami siyang ginagawa sa trabaho dahil hindi lumilipad ang kanyang isip. Iniiwasan kasi niya na alalahanin pa ang mga nangyari sa pagitan nila ng Chief Executive Officer. Katulad ng dati, maging masipag at masigasig sila Lain sa pagtatrabaho kaya nga ang ibang mahihirap na trabaho ay sa kanya ibinibigay ni Ms. Divine. Isa pa'y nakitaan din kasi sila Lain ng exceptional skill pagdating sa pagdidisenyo at gusto ng directress na mas linangin pa ito nila Lain sa kanyang pamumuno. Pagsapit ng Biyernes, hindi sinasadyang narinig nila Lain ang usapan ng kanyang mga katrabaho tungkol kay Knives at doon niya na-realized na halos 1 linggo na pala niyang hindi nakikita ito. Napagtanto nila Lain na kung hindi sasadyain ni Knives na makita siya, napaka-imposible rin para sa tulad niyang intern na makita ang Chief Executive Officer na mas pabor sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat para iwasan ito at huwag mag-cruise ang kanilang landas. Nang lunchtime na ay nagpunta sila Lain sa cafeteria, kasama ang kapwa niya intern at kaibigan na rin na si Alison o Ali. Nagpresenta ang kaibigan na ito na ang order ng kanilang pananghalian, kaya siya naman ang naghanap ng kanilang maupuan. Nang makahanap ng pwesto ay tahimik na naghihintay sila Lain, nang bigla-bigla ay may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya ay si Ayah iyon na may dalang tray ng pagkain. Hi! Pwede makiupo, nakangiting tanong ng kanilang team leader. Ay ope, Ayah, sagot naman nila Lain saka mabilis umurong sa kinaupuan para makaupo ito ng maayos. Thanks, wika ni Ayah saka mabilis na naupo sa kanyang tabi.
Wait, may chika ako. Nakita mo na ba yung babaeng magpunta sa office ni Mr. Dawson? Tanong pa nito kay Lalain. Iyon ang unang pagkakataon na mayroong babaeng nagpunta sa office ni Mr. Knives Dawson simula nang maupo ito bilang Chief Executive Officer o Chief Executive Officer ng Debonair, kaya halos lahat ng nagtatrabaho sa naturang kumpanya ay pinag-uusapan iyon. Kunot noon amang umiling si Lalain. Masyado siyang busy sa kanyang trabaho at wala na siyang time para makipagkwentuhan pa sa kanyang mga kasamahan. Pretty siya and mukhang rich girl, and she's sexy too. Ganon pala ang type ni Mr. Dawson, no? Ewan ko lang kung ilang mga girls ang umiiyak ngayon dahil broken-hearted, kwento ni Aunt Aya. Ganon ba, Aunt Aya, wika naman ni Lalain. Nakahinga siya ng maluwang dahil pabor sa kanya iyon. Mababaling na sa iba ang atensyon ng lalaki at titigilan na siya nito. Nang matapos kumain ay kasabay din niya si Aya pabalik sa office. Si Ali kasi ay nagpaalam na may dadaanan muna kaya nauna na sila rito. Habang naglalakad sa hallway ay napadaan sila sa Chief Executive Officer's office, wala sa sariling napatingin si Lalain sa nakasarang pinto na iyon na para bang may hinihintay na kung ano. Hanggang sa bumukas nga ang pinto at iniluwan yon si Knives kasama ang isang babae. Nagtama ang kanilang paningin at kaagad binalot ng kaba si Lalain dahil sa malalim na tingin ng lalaki na tila ba tumatagos sa kanyang kaluluwa. Kaagad na payuko si Lalain dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Knives ng mga sandaling iyon. Good afternoon, Mr. Dawson and to you ma'am, bati ni Aunt Aya sa mga ito sa kabahagyang yumuko. Good afternoon, sir, ma'am, segunda naman ni Lalain ang nanatiling nakayuko. Hindi naman sumagot ang mga ito at sa halip ay nagtuloy-tuloy lang ng paglakad at nilampasan sila. Nang tuluyang makalayo ay saka nagsalita si Aunt Aya, she's the girl I'm talking about. Sa isang sulyap ay alam ni Lalain na ito ang babaeng kasama ng lalaki sa restaurant kung saan sila nagpunta ni Elijah noon. At dahil dinala ito ni Knives sa sariling opisina, ay napagtanto niyang marahil ay maganda na ang relasyon ng mga ito. May karelasyon na ito kaya malamang ay hindi na ito interesado sa kanya, bagay na gusto niyang mangyari. Iyon ang magandang paraan para makapagtrabaho siya nang hindi nag-aalala na baka muli silang magkita ni Knives. Samantalang sa loob naman ng elevator, nakatingin si Lila kay Knives na tila kinikilig. Knives, this is the first time I have invested in a company. I don't know a lot, so Daddy told me to ask you for help. I'm busy, malamig at maikling sagot ni Knives sa babae. Natamimi naman si Lila sa ngumiti ng pilit. It's okay. I'll just wait for when you're free. I've been busy lately. Muling sagot ni Knives sa kanauna nang lumabas ng bumukas ang elevator. Don't come here next time. This place is for work, dagdag pa ni Knives na bakas ang iritasyon sa boses saka naglakad ng mabilis patungo sa parking lot kung nasaan ang sasakyan niya. Again, Lila was dumbfounded by what she heard from the man. She didn't know why he suddenly lost his mood. Knives, I won't disturb you when you're busy, Key. Halatang wala sa wisyo si Knives dahil pagkabukas niya ng sasakyan ay kaagad itong sumakay at isinara ang pinto. Mabilis namang sumusunod sa kanyang likuran si Lila, subalit kumunot ang kanyang noo ng babae nang malalang nakalock iyon. Dahil bahagyang nakaawang ang bintana ng sasakyan ay doon sumilip si Lila na malungkot ang mukha. Knives, won't you take me home? I still have a meeting to go to. Umuwi kang mag-isa, malamig na tugon ni Knives sa babae. Lila clenched her fist. She went to his company on behalf of her daddy, but she did not expect that Knives Dawson would not even deal with her properly. Their respective families are old friends. Lila felt she was aggrieved and tears suddenly fell while looking at the man. Knives, our families have been friends for a long time, so why are you treating me like this? Puno ng hinanakit na tanong ng babae. Although Knives knew those tears were coming from a woman, he felt it was fake and disgusting. Ngunit kapag si Lalain ang nakikita niyang umiiyak ay para siyang baliw na gusto itong yakapin. Nang muli niyang maalala ang pag-iwas ng tingin sa kanya ni Lalain ay kumuyom ang kanyang kamao. In fact, dahil naglakas loob itong sampalin siya ay naisip niyang pagbayarin ito ng mahal. And he thought it wouldn't be too much if he made her his woman as punishment for what she did to him. Pero nagbago rin ang kanyang isip nang marinig mula sa bibig ng babae na kinamumuhian siya nito at ginagawa nito ang lahat para iwasan siya.
Napakaraming babae ang nagkakandara pa sa kanya, kaya bakit pipilitin niya ang ayaw naman sa kanya? Isa pa, isa itong babaeng sinungaling na nagtatago sa inosenteng mukha, subalit may ibang motibo. At dahil naglalakbay ang isip ni Knives, kaya nakalimutan na niya si Lila na nasa labas ng kanyang sasakyan at masamang-masama ang loob. Inutusan na niya ang kanyang driver na paandarin ang sasakyan at umalis sa lugar na iyon. Natulala naman si Lila sa kinatatayuan at nanlilisik ang mga mata sa galit habang sinusundan ang kotseng papalayo. Last time, the man abandoned her beside the side of the dark road, and now he abandoned her again. Nag-aatubili si Lila sa gagawin, pero nang maisip niya ang 2 beses ng pang-iiwan sa kanya ni Knives, ay kinuha niya ang cellphone at nag-dial. Matapos ang ilang sandali na pag-ring ay napangisi siya nang sagutin iyon. Hello, who's this? Sagot ng matandang lalaki sa kabilang linya. Uncle Kennedy, this is Lila. How are you? Masiglang bati ni Lila sa daddy ni Knives. Oh, it's you, Hija. Anang matanda na baka sa tinig ang saya. I'm fine. How about you? You haven't visited us in a long time. Lila smiled sweetly because of what she heard from the old man. That's what I called, Uncle Ken. I want to go to the mansion to see you. Talaga? Tell me kung kailan para makapagpahanda ako. Tomorrow, Uncle Ken. Okay, Hija, see you. Nang matapos ang tawag ay muli niyang kinontak ang isa pang tao na malapit kay Knives. Hi. Who's this? Tanong ng boses baba sa kabilang linya. Hello, is this Olivia Dawson? I'm Lila Mendoza. We met at the family gathering, pakilala ni Lila sa kausap. Yee, I remember you, sagot naman ni Olivia. You should be calling Kuya Knives and not me, mataray nitong dagdag pa. Lila raised her eyebrows. It seems that the rumor that Knives' cousin has an attitude problem is true. If only she didn't need this brat in her plan, she might as well curse her. No, I meant to call you, sagot ni Lila na nagtitimpi. I went to Paris last time and I saw Chanel 2.55 handbag and I thought it would suit you so I bought it. I'll just send it to you. Just give me your address, wika ni Lila. Ang totoo ay binili niya ang luxury bag na iyon para sa kanyang sarili pero dahil nalaman niyang mahilig si Olivia sa luxury bags, napilitan siyang gamitin iyon para mapalapit sa babae. Anyway, marami pa naman siyang luxury bags dahil hobby niya ang mag-collect ng mga iyon at isa lang ito sa kanyang mga collection. Really? Thank you, Sissy, masayang sagot naman ni Olivia sa kabilang linya. When their conversation ended, Lila grinned. She is determined to get Knives and will do anything to make it happen. Nang sumunod na araw, bago pumasok sa kumpanya ay dumaan muna sila Lain sa rehabilitation center para makita ang kanyang kapatid. Natuwa siya nang makita si Luque dahil miss na niya ito. Hindi kasi siya palaging nakakadalaw sa kapatid dahil sobra siyang abala sa trabaho at sa kanyang part-time job. Subalit kaagad din siyang nalungkot nang malaman mula sa doktor ng kanyang kapatid na wala pa rin itong progress ni hindi ito nagpapakita ng signs ng anumang pagkilos. Bago umalis sila Lain sa rehabilitation center ay binili muna niya ang mga kailangan ng kanyang kapatid tulad ng gamot, diaper, wipes, at kung ano-ano pa. Matapos niyon ay kaagad na rin siyang dumiretso sa Debonair dahil may tinatapos pa siyang drawings na kailangan niyang ipasa. Dahil gusto nila Lain na matapos kaagad ang kanyang ginagawa ay hindi na siya nakapagtanghalian. Subsob siya sa kanyang trabayat kahit si Abies Divine na pinipilit siyang kumain muna ay hindi niya napagbigyan. Sa gabi kasi ay may tatapusin siyang drawings galing sa isa niyang sideline, kaya gusto niyang matapos kaagad iyon at maipasa. Habang abala sila Lain, isang tawag ang pumukaw sa kanya. Nang tingnan niya kung sino ay inatake siya ng kaba nang makitang ang rehabilitation center ang nasa color. Hello, yun na Lalaine Aragon? May matandang babae ang nagpunta rito at nagpakilalang nanay mo. Gusto niyang ilabas ang kapatid mo sa rehab. Kaagad na nagpanik sila Lain dahil sa mga narinig. Paano nalaman ng kanyang nanay kung saang rehabilitation center naroon ang kanyang kapatid? Magulo ang isip na nagpaalam sila Lain kay MS Divine at matapos malaman ang kanyang rason ay kaagad naman siya nitong pinayagan na umalis. Nagmamadali ang bawat kilos nila Lain dahil natatakot siyang baka kung saan dalhin ng kanyang nanay si Luque at hindi na niya makita ang kapatid.
Isa pa delikado ang magiging lagay ng kapatid niya sa oras na maalis ito sa rehabilitation center at baka mawala pa ito ng hindi oras sa kanya. Halos 1 oras din nang makarating sila Lain sa rehabilitation center at sa cashier window ay nakita niya ang kanyang nanay na umiiyak at nagmamakaawa sa mga naroon. Madungis ang itsura nito, nakasuot ng kupas na pantalon at blouse na mayroong mansta. May dala din itong tungkod dahil may pilay at namamaga ang kanan nitong paa. Parang awa niyo na, nanlilimos lang ako sa kalye para may malamon. Hindi ako makapagtrabaho dahil walang tumatanggap sakin. Tingnan niyo ang paa ko. Di ako makalakad ng maayos dahil sa pilay. Pakiusap. Ibalik niyo na sakin ang perang ibinayad ko rito at iuwi ko na ang anak ko at sa bahay ko na lang siya alagaan. Nang marinig ang mga kasinungalingang tila bulkang sumabog sila Lain. Lakad-takbo siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang nanay at mataas ang boses na nagsalita. Nay, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na tanong nila Lain. Nang makita siya ng kanyang nanay ay ngumisi ito. Sino ka? Ikaw na ba ang anak ko? Naaalala mo pa pala ako.